Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 151 Kabanata 150 Ito ay masyadong mataas, ngunit gusto ko ito, pangalawang update. Pagkatapos umalis sa palasyo, orihinal na binalak ni Jingzi na huwag hayaang paalisan siya ni Sui Shouyuan. Bagamat malaki ang lungsod ng Jingzhou, hindi naman kalayuan ang pamilya Zhang sa palasyo, kaya't nasa oras na siyang bumalik para mamasyal. Ngunit pinilit ni Sui Shouyuan na paalisin ito, at mahirap tanggihan ang kabaitan. Marahil, naramdaman din niya ang alindog ng kanyang mahaba at malapad na gintong medalya. Nakatayo sa labas ng bahay ni Zhang upang makita si Sui Shouyuan, itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok. Si Han, na nakasquat sa bakuran, ay nagmamadaling tumakbo palabas. Batang pinuno ng nayon, bumalik ka na. Sa katunayan, matagal nang wala si Jingzi, wala pang 2 oras, ngunit para kay Han, ang mga araw ay parang mga taon ng pagdurusa. Bumaba siya mula sa Mang Mountain na may utos na protektahan si Jingzi. Hindi maiwasang mag-alala siya nang hayaan niya si Jingzi na lumabas mag-isa. Kung hindi ka babalik, doon mo pa ba ipagdiwang ang bagong taon? Nagbiro si Jingzi, na nasa mabuting kalooban. Akala ko ay talagang pananatilihin ni Prinsesa Mo Chen ang batang punong nayon bilang kanyang asawa. Naisip ni Han na may matagal na takot, kung ganoon nga, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik sa Mang Mountain upang salubungin si Luli. Maging bola. Sabi ni Jingzi, hindi ko pa siya nakikita, tama. Pero ngayong nabanggit mo na, medyo na-miss ko siya. Sa mga babaeng nakilala ko simula noong time travel, sina Jingzi at Su Mo Chen ang pinakamatagal na panahon na magkasama tayo. Iniisip ko ang mga sandaling magkasama kami, medyo nalilito ako. Siyan. Bumalik na si Mr. Akon. Si Zhang Zuoxian ay mukhang tuwang-tuwa nang makita niya si Jingzi, ngunit mas nasasabik siya kaysa karaniwan at tila may mga pag-aalinlangan. Nagkunwaring galit si Jingzi, bakit, pagkapasok pa lang sa palasyo, ayaw akong kilalanin ng tiyuhin bilang isang mabuting pamangkin. Si Zhang Zuoxian ay hindi tanga, bahagya siyang nagulat, at nakangiting sinabi, paano ito? Natatakot lang ako na susundan ka namin ang pagpapakasal ay nagpapababa sa iyong katayuan. Anong katayuan ang mayroon ako? Kahit na makakuha ako ng unang ranggo sa lipunan ng tula at maging isang opisyal, ako pa rin ba ang aking tiyuhin? Iyan ang sabi ng matalino kong pamangkin. Oo. Tumingin muna sa kanya si Zhang Zu, puno ng pasasalamat. Pumunta si Jingzi sa bodega para sa isa pang lakad at nalaman na ang mga pinagkakatiwalaan ni Zhang Zuoxian ay mabilis at matalino sa paggawa ng mga bagay. Sa kalahating araw, nakagawa sila ng higit sa 20 garapon ng mga espiritu. Si Zhang Zuoxian, na sumusunod sa kanya, ay ngumiti at nagsabi, mahal kong pamangkin, natikman ko na ang alak na ito, at malambot ang lasa. Masisiguro ko na hanggat ito ay ilalagay sa merkado, ito ay tiyak na hindi mabibili ng salapi. Nakita pa ni Zhang Zuoxian ang magiging nagbebenta ng alak. Mga maiinit na eksena, ito ang napanaginipan niya. Sa kanyang matapang na alak, sino ang gugustuhing uminom ng maruming alak? Oo, mayroon itong presyo ngunit walang merkado. Tumango si Jingzi. Ang matapang na alak na ito ay direktang ibinenta sa palasyo. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring uminom nito kung gusto nila. Hindi ibig sabihin na mayroon itong presyo ngunit walang market. Gayunpaman, tila maraming tao ang nakakita sa iyo na pumapasok at lumabas dito at nagpunta upang magtanong tungkol sa alak. Anong sabi ni Tito? Sabi ng pamangkin ko ibebenta daw niya after the poetry meeting. Natural, I dare not admit it. We can only find excuses. Ngumiti si Jingzi, hindi na kailangan. Kung may magtanong muli kay Tio, sabihin mo lang sa kanila ang totoo na ang alak na ito ay gawa talaga natin. Ayan na. Tuwang-tuwang sabi ni Zhang Zuoxian. Kinapa niya ang kanyang mga kamay at sinabing, paano ang presyo? Paano natin ito itatakda? Dahil ito ay ibinebenta sa maharlikang pamilya, tiyak na hindi ito kapos sa pera. Mas mainam na itakda ang presyo ng mas mataas para magmukha itong high-end. Isang garapon ng 10 tael ng pilak. 10 tael. Masyado bang mataas? Oo, ito ay masyadong mataas, ngunit gusto ko ito. Ngunit agad na sinabi sa kanya ni Jingzi, bagaman nakatakda na ang presyo, pero sabihin mo lang sa kanila, okay lang bang ibenta ito? Hindi nagbebenta. Medyo nalito si Zhang Zuoxian. Kung hindi niya ito binenta, baka hindi na lang niya aminin na sila ang may alak. Ang ganitong paraan ng hindi pagbebenta pagkatapos aminin na hindi ito tama. Naghahanap ng away. Kaya, sinabi ni Jingzi ang kwento tungkol sa pakikipagnegosyo kay Emperor An, at si Zhang Zuoxian ay ganap na natigilan. Kalahating buhay na niyang nagnenegosyo, at hindi niya pinangarap na balang araw ay makakapagnegosyo siya sa maharlikang pamilya. Kaya tumigil ako sa pagtatanong at isa lang ang nasa isip ko. Ang pamilya Zhang ay magiging maunlad. At nang hapong iyon, kumalat sa mga lansangan at eskinita ng Jingzhou City ang balitang ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty ay sasali sa literary examination at martial arts competition.
Ang sigasig ng mga karaniwang tao ay hindi pa nagagawang mataas, habang ang espiritu ng pakikipaglaban ng mga iskolar ay mataas. Mansyon ni Prince Siang. Sa oras na ito, ang Grand Tutor na si Bai Qingyuan, ang scholar ng Hanlan University na si Song Beiyan, ang kanyang anak na si Song Jimao, si Prinsipe Su Jinping ng Dinastiyang Jin, at si Wu Xianyong, ang ministro ng digmaan, ay nagtipon dito. Nakaupo sa upuan sa gitna ng bulwagan ang isang binata na ang hitsura ay medyo katulad ng kay Emperor An, ngunit may mastuso na mga mata at may proporsyon na figure. Siya ang pangalawang prinsipe ng isang kaharian, si Prinsipe Siang Sumoo. Humigop siya ng tsaa, inilapag ang tasa, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ano sa palagay mo ang kasal ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi? Si Bai Qingyuan ang may pinakamataas na opisyal na posisyon dito at naging guro ni Sumoo, kaya siya ang unang tumayo. Your Highness, mas maganda kung magpakasal na tayo. Pagkatapos ay sinuri niya, alam ng lahat na si Prinsesa Mo Chen ay matalino mula pa noong siya ay bata, at ang prinsipe ay napakamapagpakumbaba. At ang dalawa ay malapit, at si Prinsesa Mo Chen ang siyang nagpapayo sa kanya sa maraming bagay. Kung ang prinsesa ay magpapakasal kay Nanchi, ang prinsipe ay mawawala ng pinakamalaking kalamangan. Sa tulong, ito ay magiging mas madali para sa atin sa hinaharap. Tumango si Sumoo, ngunit sinadya niyang sinabi, Hoy, siya ang aking maharlikang kapatid. Nalulungkot akong makita siyang nagpakasal sa malayo. Si Bai Qingyuan ang guro ni Sumoo. Siya ay may lubos na masusing pag-unawa sa katangian ng kanyang estudyante. Paano siya magiging uri ng tao na pinahahalagahan ang pagmamahala ng kanyang mga anak? Gusto niyang maging mabuting tao, kaya sila lang ang masamang tao. Ang iyong kamahalan ay masyadong malambot ang puso. Ngunit para sa mga nakamit ng mga dakilang bagay noong sinaunang panahon, ang ganitong uri ng pag-aalinlangan ay hindi kanais-nais. Okay. Tumango si Sumoo, na may hindi mahahalatang arko sa gilid ng kanyang bibig, kung gayon, mayroon ka bang magandang ideya? Naisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Song Jimao, kung tama ang pagkakaalala ko, ang pinaka-talented at pinag-aralan na tao sa Jingzhou City ay si Young Master Song. Your Highness, nagmalabis ka. Kung gayon hanggat hinahayaan ito ni Young Master Song na madulash sa mismong lugar, hayaan ang tatlo ng Nanchi kung ang prinsipe ang nanalo sa unang pwesto, hindi ba iyon matatapos? Sasabihin na sana ni Song Jimao ang totoo, ngunit hinayla siya ni Song Beiyan at sinabing, basta makakatulong ito sa kanyang kamahalan, hindi mahalaga kung sinasadyang matalo si Jimao. Si Emperor An ay may dalawang anak, sina Prinsipe Sumoyan at Prinsipe Siang Sumoo. Mukhang nagkaroon sila ng foresight. Nagustuhan ni Sumoyan ang literatura ngunit hindi ang martial arts, habang si Sumoo ay nagustuhan ang martial arts ngunit hindi ang literatura, na tumutugma sa kanilang mga pangalan. Sa makatuwid, si Sumoo ay hindi interesado sa tula, at ang impormasyon tungkol sa aspetong ito ay huli na. Hindi niya alam na si Song Jimao ay hindi kasing kapangyarihan ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi. At hindi siya pinaalalahanan ni Song Beiyan, sa halip ay sinabi, para sa kapakanan ng plano ni Haring Siang, handa kaming bumitaw. Kung sakaling dumating ang panahon, hindi dahil mababa ang kanyang kakayahan sa iba, kundi dahil kusa niyang ginagawa ito, hindi para mawalan ng mukha, kundi para pasayahin si Haring Siang. Pinakamahusay sa parehong mundo. Tuwang-tuwa si Sumoo pagkatapos marinig ito at pinuri, matuwid na tao pa rin ang Scholar Song. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang matalo si Mr. Song nang walang kabuluhan. Kapag natapos na ang usapin, hindi ko gagawing masama si Mr. Song. Paulit-ulit na tumango si Song Beiyan, all smiles. Kabanata 152, ikatlong update. Kamahalan, ang problema ngayon ay hindi sa Young Master Song. Nakaramdam ng hindi komportable si Bai Qingyuan na nakikita si Song Beiyan na kumikilos ng may kalokohan, kaya tumayo siya. Oh, saan yun? Kaya sinabi ni Bai Qingyuan ang kwento ni Jing Zi. Matapos pakinggan ito, naging malungkot ang mukha ni Sumoo. Akon, saan nanggaling ito? Your Highness, I checked and found that he came from Yongzhou. Para siyang ulila at walang tao sa bahay. Sino sa hall na ito ang pinakaayaw kay Jing? Z, dapat ay si Su Jinping, ang panganay na anak ng Jin Dynasty. Matapos putulin ni Qingqiu noong nakaraang gabi kahapon, bumalik siya at nagsagawa ng masusing paghahanap at nalaman na walang nagngangalang Akon sa Qindian sect. Pagkatapos ay nagpunta siya sa Yongzhou upang suriin at nalaman na bukod pa sa pagsulat ng tula at pagbubukas ng tindahan, siya, nawala ng mga tala. Niloko talaga siya ng taong walang background. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit, at handa niyang gamitin ang kamay ni Sumoo para saksakin siya muli posible bang masundan pa siya ni Qingqiu. Ang ganyang tao ay nangangahas na sirain ang aking mabubuting gawa. Magpapadala ako ng taong pumatay sa kanya. Walang imik ang lahat. Nais ni Sumoo na gumamit ng puwersa para malutas ang lahat. Ito ay masyadong marahas. Hindi, kamahalan. Nabalitaan ko na ipinatawag siya ngayon ng iyong kamahalan, marahil upang hilingin sa kanya na sumali sa pulong ng tula. Kung may mangyari sa kanya sa oras na ito, kami ay kasali. Oo, sana ay mag-isip ng 2 beses ang iyong kamahalan. Lahat ay sinusubukang hikayatin siya.
Lumabas si Song Jimao, kamahalan, may paraan ako para pigilan siyang manalo nang hindi siya pinapatay. Oh, sabihin mo dali. Kaya sinabi ni Song Jimao kay Jing Zi na kailangan niyang uminom ng matapang na alak upang makabuo ng mga tula. Pagkatapos sabihin ito ng isang beses, si Sumowo ay medyo natigilan. Totoo ba ito? Hindi sa banggitin siya, kahit si Bai Qingyuan at iba pa ay hindi pa nakarinig ng ganitong kakaibang paraan ng pagsulat. Gayunpaman, ito ay sinabi ng kanyang sariling anak. Siyempre gustong suportahan siya ni Song Baeyeon, kamahalan, ikaw ay isang taong may talento. Ang kanyang pag-uugali ay palaging mali-mali at hindi mahuhulaan, at ang ilang mga espesyal na gawi ay naiintindihan. Tumango si Sumowo, at pagkatapos ay nagsabi, nangangahulugan iyon na hanggat hindi siya pinapayagang magdala ng matapang na alak sa Wakshan, wala na siyang magagawa sa panahong iyon. Magandang salita. Eksakto. Tumango si Song Jimao. Ngunit, saan niya nakuha ang kanyang matapang na alak? Sa pagkakaalam ko, sa buong Angwo, ang aming royal family lang ang may matapang na alak na binayaran ng mga barbaro. Kamahalan, nakatira siya sa pamilya Zhang. Hindi ito nakalimutan ni Xu Jinping. Paalalahanan, Zhang family. Yan ba ang Zhang family na binili mo ang winery? Nang makitang tumango si Xu Jinping, pinaikit ni Sumowo ang kanyang mga mata, mukhang ang pamilya Zhang ang gumawa ng alak na ito. Hanggat siya ay nakasealed, lahat ng alak ay maarang. Ngayon, hindi ba tapos na ito? Pagkatapos ay sinulyapan niya si Wu Xianyong at sinabing, Secretary Wu, ang anak mo ay ang prefect ng Jingzhou. Hindi naman dapat mahirap ay seal ang pamilya Zhang, di ba? Oo, kamahalan. Sumang-ayon si Wu Xianyong at umatras mula sa mansyon ni Prinsipe Xiang kasama ang iba. Gatlang M. Ika-14 ng Agosto, may isang araw pa bago ang Mid-Autumn Poetry Festival. Pinlano ni Jing Zi na panatilihing mababa ang profile sa susunod na 2 araw at manatili sa likod ng mga saradong pinto hanggang bukas ng gabi kung kailan siya gagawa ng isang engranding debo at gagawa ng tunog sa Jingzhou. Sa oras na iyon, makikilala na niya ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Ngunit walang pag-asa sa aking puso. Umagang-umaga, nagsisiksikan na ang mga tao sa labas ng bahay ni Zhang. Napakaingay nito kaya hindi siya mapakali. Nasaan si shopkeeper Zhang, lumabas ka dali. Sabi nila may malakas na alak, bakit nakasara pa ang pinto? Ihigop ko itong matapang na alak at tingnan kung makakagawa ako ng magandang tula, haha. Karamihan sa mga ito ay mga iskolar na nakasaksi sa himala ni Jingze kagabi. Nabalitaan nilang may matapang na alak ang pamilya Zhang, kaya't umagang-umaga, nagdagsaan sila. Sa oras na ito, si Zhang Zhu ay nagtatago sa pinto at nanginginig. Sinabi niya kay Jingze kahapon na kung wala siyang planong ibenta, huwag na lang sabihin sa iba na may mga espiritu siya, kung hindi, naghahanap siya ng away. Gaya ng inaasahan, maagang umaga ay hinarang ng mga tao ang bahay. Biglang may tunog ng mga paa ng kabayo sa labas, at pagkatapos ay tumigil ang ingay. Anong ginagawa mo nakatayo dito? Ang gobyerno ang humahawak sa kaso, umalis ka dali. Tapos may tunog ng pagsipa ng pinto. Bilasan mo at pagbuksan mo ako ng pinto. Sa wakas ay binuksan ni Jingzi ang kanyang mga mata. Sino ang mayabang sa paanan ng emperador? Pa! 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 Sinipa ng mga tao sa labas ang pinto ng napakaritmikong pa! 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 Gustong buksan ni Zhang Zuoxian ang pinto, ngunit hinayla siya ni Jingzi. Pagkatapos ay lumakad siya sa gilid ng pinto, mabilis na nakahanap ng ritmo, at nang matapos ang isa pang pop, at hindi pa nagsisimula ang susunod na pop, binuksan niya ang pinto ng mabangis. Worry! Sa susunod na sandali, isang binata na nakasuot ng brocade na robe at isang felt na sombrero ang pumasok sa kanyang paa at nagsagawa ng isang salita na kabayo para sa lahat. Pero medyo awkward ang lugar kung saan siya nag-perform. Napakataas ng threshold sa gitna ng gate ng pamilya Zhang. Array! Tinakpan ng lalaking nakadirang sombrero ang kanyang pandiya at gamulong sa lupa sa sakit. Master, okay ka lang ba? Ipinatong ni Jingzi ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at pinisil ito ng gusto, at nagtanong ng may labis na pag-aalala. Worry! Napangiti sa sakit ang lalaking naka-felt hat, pakiramdam niya ay sasabog na siya. Bakit mo ako hinahawakan? Guro, gusto kong tulungan kang bumangon. Sabi ni Jingzi, hinawakan ang kanyang balikat at binuhat siya. Ang lalaking nakasuot ng felt hat ay muling napaungol sa sakit, at mabangis na sinabi, sino ka sa tingin mo? Kilala kita. Kailangan mo ba ng iyong tulong? Okay. Bahagyang sinabi ni Jingzi, pagkatapos ay binitawan niya ang kanyang mga kamay, at ang lalaking nakafil na sombrero na kakaangat lang ng kanyang pandiya ilang sentimetro ang layo mula sa threshold ay nahulog muli. Ah! Sa pagkakataong ito, sobrang sakit ng lalaking naka-felt hat kaya hindi siya makapagsalita. Tingnan mo, hindi mo ako hahayaang tulungan ka. Umiling si Jingzi at ibinuka ang kanyang mga kamay, ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan. Sa likod ng lalaking naka-fil na sombrero, sa labas ng pangunahing tarangkahan ng pamilya Zhang, nakatayo roon ang isang pangkat ng mga pulis, na tahimik na pinapanood ang eksena. Ilang sandali pa ay may nag-react at sumigaw. Bakit nakatayo ka pa dyan? Bakit hindi mo tulungang makatayo ng mabilis ang young master?
Utos ng mga pulis, at tumakbo sila pabalik-balik upang tulungan ang lalaking nakasuot ng sombrero. Marahil dahil ang kanyang mga binti ay katatapos lamang gumanap ng isang kabayo, ang lalaki sa nadama na sombrero ang mga binti ay nakahiwalay sa isang, malaking, hugis at hindi maaaring sarado. May grupo ng mga manunood na nagkukumpulan sa labas ng pinto. Hindi man lang sila nagmamadaling bumili ng matapang na alak. Agad silang nag-transform sa isang pulutong na kumakain ng melon, nakatayo sa kalye, nakaturo sa loob, at paminsan-minsan ay naririnig ang pagtawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking naka-felt hat ay nakabawi at tinitigan sina Zhang Zuoxian at Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang lalaking naka-felt hat ay dapat nakilala sa Jingzhou City. Kahit papaano ay kilala siya ni Zhang Zuoxian. Nagmamadali siyang sumulong at nakangiting sinabi, Master Wu, okay ka lang ba? Lumabas ka. Ayaw siyang kausapin ng lalaking naka-felt hat. Galit siyang umungal, tinitigan si Jingzi ng mabangis, at sinabi ang bawat salita, sinadya mo ba ito? Kabanata 153, Evil, ika-4 na update. Maaari kang kumain ng random, ngunit hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparirikon. Sinulyapan ni Jingzi ang lalaking naka-fill na sombrero at naramdaman na parang nakita na niya ito noon, at pagkatapos ay idinagdag, malinaw. Hindi ka lang nanindigan, ano ang kinalaman nito sa akin? Kung may sasabihin ka, mag-ingat ka, kakasuhan kita ng paninirang puri. Siguro hindi ko akalain na may kakaibang foreigner na maglalakas loob na kausapin siya ng ganito, sabi ni Faye. Natigilan saglit ang lalaking naka-sombrero, saka nagtaas ng kilay at ngumisi. Haha, pumunta ka sa gobyerno at aidmande mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Si Jingzi ay hindi dapat magpatalo, at siya ay parehong malamig ang loob. Kung gayon alam mo ba kung sino ako? Ang tanong na ito ay muling nagpagulo sa lalaking nakadama ng sombrero. Ang gawaing natanggap niya ay ang agawin ng alak ng pamilya Zhang. Napakasimpleng bagay, paano lilito ang gayong karakter? Listening to this tone, parang ang dami niyang background. Nakonsensya ang lalaking naka-felt hat, at mas mahina ang tono niya, kung gayon, sino ka? Haha, hindi mo nga kilala kung sino ako, paano ko malalaman kung sino ka? Ang lalaking naka-felt hat ay mukhang madilim. Bumaba, pinagtatawanan mo ba ako sa pagiging tanga? Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, muling yumuko si Zhang Zuoxian at mapakumbaba, Mr. Wu, ito ang malayong pamangkin ko mula sa Yongzhou, Kun. Kagagaling lang niya sa Jingzhou at hindi pa niya kilala si Mr. Wu. Kung sasalungat ka kay Mr. Wu, hihingi ako ng tawad para sa kanya. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang ipakilala kay Jingzi ang pagkakakilanlan ng lalaking naka-felt hat. Akun, ang lolo ni Mr. Wu Diwo ay ministro ng Ministry ng Digmaan, at ang kanyang ama ay si Mr. Wu, ang prefect ng Jingzhou. Si Mr. Wu ay nagmula sa isang sikat na pamilya, mangyaring maging mas magalang. Pagkatapos nagsasalita, binigyan niya ng malabong kindat si Jingzi, gusto kong magsalita siya ng malalambot na salita para hindi masaktan ang big shot. Angkop talaga ang pangalang ito sa kanyang masamang karakter. Nang marinig ito ni Jingzi, tila may mga pahiwatig siya. Hindi ba't ang lolo ni Lin Wenyao ang ministro ng digmaan sa Jingzhou? Parang tiyuhin daw ang mga pamangkin. Sina Lin Wenyao at Wu De ay magpinsan, at natural silang magkamukha. No wonder parang pamilyar sila sa unang tingin. Pinsan mo ba si Yongzhou Lin Wenyao? Kumunat ang noo ni Wu De pagkarinig nito. Kung hindi dahil kay Lin Wenyao, ang kanyang lolo na si Wu Xianyong ay magiging ministro ng digmaan ngayon. Hindi maganda para kay Lin Wenyao na masaktan ng sinuman, ngunit nasaktan niya si Prinsesa Mo Chen. Sa kabutihang palad, naayos ng kanyang lolo ang relasyon sa oras at pinutol ang relasyon ng mag-ama sa kanyang tiyahin. Kung hindi, ito ay hindi lamang kasing simple ng hindi pag-promote, kundi pati na rin ang siyam na angkan ay madadami. Natural, wala siyang magandang impresyon sa mga kaibigan ni Lin Wenyao. Ewan ko sa'yo. Bakit mo ba ako pinagpipilitan? Inilibot ni Wu De ang kanyang mga mata sa kanya, pagkatapos ay iniba ang usapan, Zhang Zuoxian, may alak ka ba sa bahay? Oo, haha, tama na. Pagkatapos sabihin iyon, kumaway siya sa pulis na nasa likuran niya, hanapin ang lugar na ito. Hanggat mga espiritu o anumang bagay na may kaugnayan sa paggawa ng mga espiritu, tatakan silang lahat at dalhin sila palayo. Oo. Dahil doon, susugod na sana ang pulis at nahuli. Lumapit si Jingzi at huminto, bakit mo kinuha ang alak? Bakit? Sino ang hindi nakakaalam na ang alak na ito ay isang mahalagang produkto na natatangi sa maharlikang pamilya? Kung may magsumbong sa iyo para sa pagnanakaw ng mga bagay ng pamilya ng hari, natural na sakupin namin ito at babalik para mag-imbestiga. Sino ang nagsumbong? Sino ang nagulat nito? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tinitigan ni Wu De si Jingzi nang walang pasensya. Ang utos na natanggap niya ngayon ay ibalik ang alak at kagamitan at huwag pansinin ang iba. Ang bahay na gusto mong agawin ay bahay ng tito ko. Siyempre may kinalaman sa akin. Bakit hindi kita kilala? Sa oras na ito, isang lalaking nakadamit bilang isang mangangalakal ang sumisiksik mula sa likod ng pulis at tinitigan si Jingzi. Songzud, anong ginagawa mo dito?
Bago pa makapagtanong si Jingzi, tumalon si Zhang Zuoxian, tinuro ang lalaki at galit na sinabi. Sa kabilang banda, medyo emosyonal si Jingzi nang marinig niya ang pangalang ito. Ang isa ay immoral, at ang isa ay ibinigay ang lahat ng mga birtod ng kanyang mga ninuno. Pareho talaga sila ng personalidad. Nang ipagkanulo mo ang aking gawaan ng alak ng pamilya Zhang, sinabi ko sa iyo na huwag nang pumasok sa pamilya Zhang muli. Hindi mo ba narinig? Lumalabas na si Song Zud ay dating kinatawan ni Zhang Zuoxian, ngunit pagkatapos makuha ang gawaan ng alak, agad siyang nagrebelde. Haha, ano ang sinasabi mo tungkol sa pagtataksil? Wala kang kakayahan at hindi mo kayang patakbuhin ang Zhangja Liquor House, kaya bakit hindi mo ako hayaang gawin ito? Pagkatapos mong sabihin iyon, hindi mo siya pinansin at tumingin kay Wude, na may nakakabigay puri ng ngiti sa iyong mukha. Mr. Wu, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan ng mga taong ito, masisiguro kung ninakaw nila ang paraan ng paggawa ng mga espiritu. Dahil sa napakaraming taon na akong nagtatrabaho sa paggawaan ng alak, kung nakakagawa sila ng mga espiritu, bakit hindi ako? Nakinig si Wude. Paulit-ulit siyang tumanggo at utos na sana nang maputol siya sa inis. Ginawa ko itong matapang na alak, at wala ka na noong pumunta ako rito. Siyempre ayaw mo. Sabi ni Jingzi sa malalim na boses. Nagawa mo ba? Sigurado ka? Tanong ni Wude na may singkit na mga mata. Oo naman. Haha, okay. Walang dahilan si Zheng Chou para guluhin ka. Ngumisi si Wude, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, halika rito, hulihin ang taong ito na nagnakaw ng mga lihim ng maharlikang pamilya. Oo. Nais umaksyon ng pulis na pinakamalapit kay Jingzi matapos itong marinig. Dalawang hakbang ang ginawa niya sa harapan niya at hinampas ang nakalahad na mga kamay ng dalawang detective. Hindi maliit ang lakas ni Han, at naramdaman ng dalawang detective na namamanhid ang kanilang mga braso. Sa teritoryo ng Jingzhou, kailan sila nakatagpo ng pagtutol sa tuwing sila ay nag-aaresto ng mga tao. Nagkatinginan silang dalawa ng nagtatampo. Naghahanap ng kamatayan. Pagkasabi noon ay bumunot silang dalawa ng kanilang mga espada at muling umakyat. Si Han ay may likas na pag-ayaw sa mga opisyal ng gobyerno, at pagdating nila sa kanyang pintuan, hindi siya magiging maluwag sa lahat. Nagsipa ang kidlat, ngunit hindi man lang ito nakita ng pulis, kaya pinalayas siya, sumisigaw ng, ouch, ouch. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis kaya natarante kaagad si Wude. Nang natauhan siya, nagngangalit siya, tinuro si Jingzi at nagmura, okay, maglakas loob ka bang salakayin ang mga sundalo? Sa pagkakataong ito ay pupalakaden kita ng walang makakain. Halika, ibaba mo siya at ipadala siya sa bilangguan. Master Wu, huminahon ka. Hindi inaasahan ni Zhang Zuoxian ang mga bagay na bubuo sa ganitong sitwasyon. Pagkasabi nito, mabilis niyang hinayla si Jingzi, akon, hindi ba? Tito, Commandant si Jingzi at hamarang. Ang mga salita ni Zhang Zuoxian. Ang ibig sabihin ni Zhang Zuoxian ay walang iba kundi ang ipakita ang kanyang gintong medalya. Sino ang maglalakas loob na agawin ang kanilang mga espiritu kung gayon? Ngunit ayaw ni Jingzi na gawin ito. Gusto niyang makita kung anong malalaking isda ang nakatago sa likod ng munting propektong ito. Dahil gusto akong mahuli ni Mr. Wu, hayaan mo akong mahuli niya ako. Tinapik niya ang likod ng kamay ni Zhang Zuoxian at itinuro ang gintong medalya sa kanyang damit, sinabihan siyang huwag kabahan. Lumingon kay Wude, sigurado ka bang gusto mo akong arestuhin? Si Wude ay hindi pa nakakita ng gayong mapagpanggap na tao. Kailangan mo bang makatiyak kung nais kang arestuhin ng labor at management? Alisin mo. Pagkasabi noon ay lumabas na siya nang hindi lumilingon. Gustong lumaban ni Han, ngunit pinigilan siya ni Jingzi at sinabihang manatili sa bahay. Siya ay dinakip at mabilis na inilabas. Itinuro ng karamihan sa labas ng pinto ang eksenang ito. Napatingin si Song Zud kay Zhang Zuoxian ng may pagmamalaki, at pagkatapos ay nagmamayabang na lumabas. Kabanata 154, kumilos ng walang kinikilingan, unang update. Mahistrado ng Jingzhou, Yaman. Napatingin si Wu Yong sa dalawang tao sa bulwagan na masakit ang ulo. Kagabi, pagkabalik ng kanyang ama mula sa mansyon ni Prinsipe Siyang, binigyan niya ito ng utos, na hinihiling sa kanya na pamunuan ng mga tao na aisil ang pamilya Zhang ngayon. Hindi na kailangang hulihin o bugbugin ang sinuman, kailangan lang niyang ibalik ang lahat ng alak at kagamitan sa paggawa. Hayaan mo lang silang gumawa ng mga espiritu. Masyadong simple ang gawaing ito. Bilang prefect ng Jingzhou, ayaw mismo ni Wu Yong na gawin ito. Sa halip, binigyan niya ng ganoong simpleng gawain ang kanyang anak na si Wude, umaasa na sanayin pa siya. Sino ang nakakaalam na hindi lang alak at kagamitan ang ibinalik niya, may mga tao rin siyang ibinalik. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Wu Yong ang isang tao, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang Akon. Sino ang mas magaling sumulat ng lyrics kaysa kay Song Jimu? Magiging ordinaryong tao ba siya? Lalo na't espesyal na pinatawag siya ni Emperor An, walang sino mang may utak ang hahawak sa kanya. Pero walang utak ang anak niya. Kung maghapon kang umiinom at naglalasing, bakit hindi mo alam ang kasalukuyang mga pangyayari at politika sa Jingzhou? Tinitigan niya ng masama si Wude, iniisip na kapag natapos na ang bagay na ito, dapat niya itong turuan ng leksyon.
Si Wude ay tinitigan ng kanyang ama ng hindi maipaliwanag, at siya ang unang nagsalita, "Tatay, ang taong ito ay nagsabi na maaari siyang gumawa ng matapang na alak, hindi ba siya sinungaling?" At inutusan din niya ang mga tao na salakayin ang mga sundalo. Hatulan siya kaagad. Utut. Tapos ikaw ang gumamit ng karahasan ng walang sabi-sabi, at ang labor at management ay kumikilos bilang pagtatanggol sa sarili, okay? Direktang nanumpa si Jingzi. Worry. Dad, narinig mo ba yon? Naglakas loob siyang pag-alitan ako sa harap mo. Ayaw na ba niyang mabuhay? Hatulan mo siya dali. Sa korte, sinong nagsabing tawagin mo akong tatay? Ako ang gobernador. Pero di ba tatay ang tawag ko sa'yo? Tumahimik ka. Oh, naaawang sabi ni Wude. Pinakalma ni Wuyong ang kanyang galit at sinubukang magmukhang napakalmado. Nagtataka ako kung ano ang tawag ko sa young master na ito. Isang kun. Si Mr. A kun pala. May hindi pagkakaunawaan ba dito? Nakangiting sabi ni Wuyong. Hindi pagkakaunawaan. Hindi. Gusto ni Mr. Wu na arestuhin ako sa aking pangalan. Hindi ito dapat maging isang hindi pagkakaunawaan. Muling pinandilatan ni Wuyong si Wude at nakangiting sinabi, inutusan ko lang na agawin ang alak ng pamilya Zhang. Hindi ko sinasadyang arestuhin siya. Mr. Kun. Mukhang may hindi pagkakaunawaan talaga. Ngumisi si Jingzi, iniisip na si Wuyong ay baril din ng iba. Ang kanyang kasalukuyang katanyagan ay hindi malaki o maliit. Dapat malaman ng mga taong interesado na siya ay inimbitahan ni Emperor An sa palasyo at hindi siya ng ahas na hawakan siya ng madali. Ang saloobin ni Wuyong ay naglalarawan lamang ng puntong ito. Ngunit napakatigas pa rin niya sa pagnanais na salakayin ang pamilya Zhang. Kung hindi si Xu Jinping ang nasa likod nito, hindi siya maniniwala dito kahit hanggang kamatayan. Dahil sinabi ni Magistrate Wu na gusto niyang i-seal up ang pamilya Zhang, bakit? Nakakatawa ba talaga ang kaso ng pagnanakaw ng royal liquor making process? Pumikit si Jingzi, gustong marinig ang kanyang paliwanag. Walang sino mang may utak ang maniniwala na ang isang karaniwang tao ay nagnakaw ng mga sekreto ng hari, ngunit walang pagpipilian si Wuyong. Hiniling sa kanya ng mga nakatataas na i-seal up ang pamilya Zhang. Bukod sa walang base ang krimen na ito, wala na siyang ibang maisip. Gayunpaman, ang pag-agaw ng pamilya Zhang ay kailangan lamang maghintay hanggang sa katapusan ng Mid-Autumn Poetry Festival. Ayaw niyang magkaroon ng masyadong problema kay Jingzi, kaya ngumiti siya at sinabing, Master Akon, huwag kang mabalisa. Kakatanggap ko lang ng report at inutusan akong gumawa ng isang bagay. Kung si Zhang ang pamilya ay talagang nagkamali. Pagkatapos kong malaman ang bagay na iyon, natural kong i-unblock ang pamilya Zhang. Talaga. Salamat, Mahistrado Wu. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa paligid ng yaman at tamad na sinabi, pagod na ako pagkatapos ng mahabang pagtayo. Hoy, dalhan mo ako ng upuan. Ang direksyon ng daliri ay Wude. Dapat ba akong lumipat ng upuan para sa iyo? Mangarap ka. Si Wude Kai, ang anak ng mahistrado, ay hindi magpapalipat ng upuan para kay Jingzi, hindi pa banggitin na hindi niya ito gusto noong una. You bastard, Mr. A Kun asked you to move a chair. Just go and move it. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo dito? Kung walang ibang naruroon, tumalo na sana si Wuyong at binigyan siya ng ilang malalaking bibig. Isang taong hindi nagtagumpay ngunit nabigong magtagumpay. Kung hindi mo ibinalik ang salot na Diyos na ito, bakit ito nangyari? Oh! Nag-aatubili na inilipat ni Wude ang upuan at tumingin kay Jingzi ng mabangis, na sana ay kainin niya ito. Pagkaalis ni Wude, muling ngumiti si Wuyong at sinabing, Master Akon, ngayong nalinaw na ang usapin, hindi mo na kailangang maupo dito ng matagal, di ba? Kung pagod ka, bumalik ka na lang at magpahinga ng mas maaga. Pwede ka bang pumunta? Siyempre naman. Sige, hayaan mo muna ang kaibigan ko. Pagkatapos nito, bumulong si Jingzi kay Hanhan, Hanhan, bumalik ka muna. Batang pinuno ng nayon, hindi ako aalis. Gusto kong manatili. Protektahan kita. Umiling si Jingzi, hindi mo ba napagtanto na hindi lang siya naglakas loob na hawakan ako, pero gusto niya rin akong umalis? Ikaw ay, nang, walang gamit dito. Bakit hindi ka bumalik ng maaga para matiyak na ligtas ang pamilya Zhang? Gusto pa rin niyang magpumilit, ngunit sinaman siya ng tingin ni Jingzi, at sa huli ay nag-aatubili lang siyang umalis. Si Jingzi naman ay komportableng nakaupo sa upuang dala ni Wude. Naparalisa si Geiyu, kaya napatigilid ang bibig ni Wude sa galit. Naging berde ang mukha ni Wuyong nang makita ang maliit na tagasunod ni Jingzi na naglalakad palayo, habang siya mismo ay natulala sa upuan. Master Akon, ano ka? Jifu Wu, sinabi mo na ay unblock mo ang pamilya Zhang kapag malinaw na ang investigasyon. Kung gayon, wala na akong gagawin pagbalik ko. Maghihintay lang ako dito para mag-imbestiga ka. Kapag natapos mo ang investigasyon, babalik lang ako. Pagkatapos sabihin iyon, hindi pa rin siya nakontento at nagutos, nga pala, Magistrate Wu, nagugutom na ako, pumunta ka at ipaghanda mo ako ng pagkain. Hindi na kailangang maghanda ng masyadong maraming ulam, nasa bahay lang ako, 1 o 2 ulam lang ang hapunan. Ito ay ang una nating pagkikita, kaya hindi na kailangang maging magalang si Magistrate Wu. Mag-imbestiga.
Maghanda ka na lang ng higaan para sa akin pagkatapos kong kumain at kailangan ko ng lunch break. Sa oras na ito, bumaba rin ang mukha ni Wuyong. Ang dahilan kung bakit patuloy niyang pinaunlakan si Jingzi ay dahil siya ay ipinatawag ni Emperor An mag-isa, at malamang na nakipagkasundo siya kay Emperor An na magsulat ng mga tula at liriko sa Mid-Autumn Poetry Meeting. Ngunit mayroong isang ilalim na linya para sa tirahan. Hindi matanggap ni Wuyong ang kanyang kasalukuyang masamang gawi. Bagamat ang dahilan ng pagsasara sa pamilya Zhang ay mas walang katotohanan, kahit na si Emperor An ay panagutin, maaari niyang palaging ipaliwanag ito, at ang kabilang partido ay nanggugulo ng walang dahilan ngayon, kaya hindi na niya kailangang magpatuloy na sumunod. Pagkatapos ay sinabi niya na may malamig na mukha, Master Akon, ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw kung bakit nabuklod ang pamilya Zhang. Ang yaman ay isang mahalagang lugar ng gobyerno. Kung patuloy kang manggugulo dito, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng mga bagay ng walang kinikilingan. Sinabi ni Wude sa tabi niya nang makitang tumigas na ang kanyang ama sa wakas, naging labis siyang nasasabik. Gawin ang mga bagay ng may katarungan, gawin ang mga bagay ng may katarungan. Sinulyapan ni Jingzi si Wude, na mukhang tanga, kinuha ito sa kanyang bulsa ng mahabang panahon, at hinampas ito sa mesa. Kung gayon, dapat kang kumilos ng walang kinikilingan. Chapter 155, Mura pa rin. Ikalawang update. Ito ay, pagkatapos sabihin, gawin ang mga bagay ng walang kinikilingan, gumawa si Wuyong ng plano sa kanyang puso. Kahit anong sabihin ni Jingzi, hindi siya magiging malambot ang puso. Kahit na ipatawag siya ni Emperor An, ano ang mangyayari? Siya, isang karaniwang tao, ay hindi maaaring aibuli siya, isang opisyal ng Imperial Court, tama ba? Kung bumagsak ang langit, mayroon pa ring matangkad na hahawak nito. Siya, si Wuyong, ay hindi natatakot. Ngunit nang makita niyang kumukuha ng litrato si Jingzi sa mesa, natakot siya. Ito ay isang gintong medalya. Nanginginig ang boses niya. Ngumisi si Jingzi, napakaganda ng paningin ni Prefect Wu kaya nakikilala pa niya ang mga gintong medalya. Akala ko ay bibigyan ng hustisya ni Prefect Wu ang mga gintong medalya. Pinunasan ni Wuyong ang malamig na pawis sa kanyang ulo, iniisip na siya ay pabaya. Ngunit hindi niya pinangarap na ang isang ordinaryong tao mula sa ibang lugar ay maaaring manalo ng gintong medalya. Bagamat mahilig si Andy sa tula, hindi pa siya nagbigay ng gintong medalya sa iba. Ganyan ba talaga kagaling ang husay niya sa tula? Sinabi ni Master Akon. Nagbibiro ka. Paanong hindi ko makikilala ang gintong medalya na ibinigay ng kanyang kamahalan? Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi at maingat na nagtanong, hindi ko alam ang gintong medalya na ito, guro. Gusto mong itanong sa akin kung bakit mayroon akong gintong medalya? Tama. Tumanggaw si Wuyong na parang manok na tumutusok sa kanin. Nako, hindi ko sasabihin sa iyo. Muntik nang magluwa ng dugo si Wuyong. Pagkatapos huminahon, inisip ni Wuyong ang lahat ng mga posibilidad sa kanyang isipan, ngunit wala pa ring ideya. Wu Jifo, sa palagay ko ay hindi ka makakapagdesisyon sa bagay na ito. Sa palagay ko ay mas mabuti na humanap ka ng makakapag-usap ka agad. Pabirong sabi ni Jingzi, nakatingin sa maputlang si Wuyong. Masyadong kinakabahan si Wuyong sa oras na ito at hindi nakaramdam ng kahihiyan na malantad. Tumanggaw lang siya. Ngunit, maaari ba tayong pumunta sa piging na ito? Nagugutom ako. Oo, oo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Wuyong kay Wude, anong ginagawa mong nakatayo? Wala ka talagang nakikita. Nagugutom si Mr. A. Kun. Bilasan mo at maghanda ng alak at pagkain. Oh, maaasar na sagot ni Wude. Naihain na ang piging. Hindi ba't sobra-sobra ang pagkuha ng kama? Ang ganda ng lugar na ito. Sa palagay ko, sa mga susunod na araw ay masarap matulog dito. Walang ibang paraan. Nakapagpatuloy lang si Wude na tumanggo at maghanda na lumabas para humingi ng mga tagubilin. Sa bagay, pagdating sa gintong medalya, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng sarili niyang desisyon. Personal na ipinarating ni Wude ang mensahe, at ang piging ay naihatid ng napakabilis. Nang makita si Jingzi na masayang nagpipista, si Wuyong ay nagtanong ng mabuti, Master Akon, kumain ka muna, habang ako ay lalabas para mag-imbestiga. Go! Go! Si Jingzi, na may binti ng manok na nakasiksik sa kanyang bibig, ay pilit na iniluwa ang ilang salita. Pagkatapos niyang lunukan, idinagdag niya, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na mag-imbestiga ng mabilis. Ang iyong kamahalan ay naghihintay ng aming alak. Gabi na. Kamahalan. Hindi mo kayang magalit. Tumanggaw si Wuyong bilang pagsang-ayon, ngunit pinagalitan na niya si Jingzi ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso bago umatras. Mansion ni Prince Siang, Side Hall. Gold medal. Nagdududang tanong ni Su Jinping. Oo, kamahalan. Sinabi ni Wuyong ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Pagkatapos pakinggan ito, bamulong si Sumoo, halos nakalimutan ko na ang aking ama ay labis na hinahangaan ang mga espiritu. Bawat taon ng mga barbaro ay nagdadala ng limitadong halaga ng mga espiritu bilang parangal, at ang aking ama ay itinuring ang mga ito bilang mga kayamanan. Ang sinumang makapagpapasaya sa kanya ay gagantimpalaan. Pagkatapos ay naisip niya ito. Kahapon, ipinatawag niya si Jingzi sa palasyo ng mag-isa.
Bigla niyang naintindihan at pumalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, sa tingin ko kahapon nang pumasok siya sa palasyo, sinabi niya sa kanyang ama na kaya niyang gumawa ng matapang na alak. Tuwang-tuwa ang aking ama. Ang gayong mahalagang bagay ay natural na hindi iiwan sa iba, kaya't ibigay ito sa kanya. The gold medal makes this liquor become a royal business. Matapos marinig ito, maraming iba pang mga tao ang madalas na tumango, lalo na si Xu Jinping, na nakaramdam ng kaunting saya sa kanyang puso. Mas mainam na ibigay ang gintong medalya para sa negosyo kaysa ibigay ito sa kanya ng personal. Kung ganoon, magiging luho ang paggulo sa kanya. Ngunit, dahil nasa kanya ang gintong medalya, bakit hindi niya ito inilabas ng madaling araw? Kailangan siyang arestuhin at ipadala sa Yaman bago niya ito ilabas. Dahil ayaw niyang makita ang mukha ng isang kontrabida ni Jing Zi, sinundan ni Wude si Wuyong sa mansyon ni Prinsipe Siang at biglang hamarang. 4 na tao ang nasa kwarto kasama sila ng kanyang ama, at hindi siya pinansin ng 3 pa nang marinig nila ito. Hindi ba para lang mapahiya sila kung hindi niya ito inilabas ng maaga? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin masasabi na lahat ng iba ay nagpapanggap na tanga, pero siya lang talaga ang tanga. Kamahalan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi siya pinansin ni Wuyong at bahagyang nag-alala, nananatili pa rin siya sa Yaman. Kung tutusin kung ano ang ibig niyang sabihin, kung hindi ma-unblock ang pamilya Zhang, maaaring wala siyang sapat na pagkain at tirahan sa mga araw na ito. Mapupunta ito sa Yaman. Ito ay gaganapin sa korte bukas ng umaga. Ano ang dapat nating gawin kung makita ng mga tao ang eksenang ito? Siya ba, napakakapal ng balat? Si Sumowo ay hindi kailanman nakipag-ugnayan kay Jing Zi. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang iskolar na may mas mataas na talento sa patula kaysa kay Song Jimao, na maaaring ipatawag sa palasyo ng mag-isa ni Emperador An, ay maaaring manatili sa Yaman. Darating ang mga bagay. Oo. Tiyak na hindi magiging mahinahon si Wude kapag nakita niya ang pagkakataong magsampa ng reklamo. Napatingin si Sumowo kay Wude at bahagyang kumunat ang noo. Kapag nakikipag-usap siya sa iba, siya ay pinakainis sa iba pang humahadlang, lalo na ang isang bastard na hamarang sa kanya ng 2 beses na sunod-sunod. Kung hindi lang siya ginagamit ng kanyang ama ngayon ay pinagalitan niya ito para makaalis. Ngunit si Xu Jinping ay walang kasing daming pag-aalinlangan gaya niya. Naglalakad palapit kay Wude, malamig siyang nagtanong, bakit ka pumunta sa pamilya Zhang? Para aisil ang pamilya Zhang. Kung gayon sino ang nagtanong sa iyo na dalhin ang batang iyon sa Yaman? Ito. Saglit na hindi nakaimik si Wude, at inikot ang kanyang mga mata at sinabing, sa orihinal, gusto ko lang aisil ang pamilya Zhang, ngunit sino ang nakakaalam na ang batang iyon ay napakasama? Malakas ang sampal lalo na sa gilid ng hall. Tinakpan ni Wude ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at takot. Masama pa ba ang bibig mo? Ang bibig niya talaga. Isa pang sampal sa mukha. Mura ka pa ba? Gaano man katanga si Wude, masasabi niya sa oras na ito na siya ay tinatawag na mura. Hindi ka na mura. Matapos sabihin ito sa mahinang boses, si Xu Jinping ay nginis siya ng ilang beses at hindi na muling gumawa ng anuman. Bagamat talagang gusto niyang talunin si Wude, wala ito sa mentalidad ng pagdidisiplina sa kanyang anak, ngunit nang makitang binugbog si Wude sa harap ng kanyang mukha ay medyo hindi komportable si Wuyong. Kamahalan, huminahon ka. Ignorante ang aso. Sana ay patawarin siya ng Crown Prince at His Highness at itigil na ang paninisi sa kanya. Ikan-away ni Sumowo ang kanyang kamay. Ginampanan ng pamilyang Wu ang papel ng mga aso sa paligid niya. Gagamitin sila ng mahabang panahon sa hinaharap. Hindi sila pwedeng maging stalemate o magpanggap na bongga. Sinisi niya si Xu Jinping, Jinping, kahit ikaw mismo ay natalo sa batang iyon. Si Wude ay mas bata sa iyo, hindi ba normal na malinlang kanya? Tumango si Xu Jinping nang walang sinasabi. Sa oras na ito, nagmamadaling lumabas si Wuyong upang ibahin ang paksa, upang hindi mina si Xu Jinping sa sinabi ni Sumowo at muling sisihin sila. Kamahalan, dahil ang kanilang alak ay naging isang maharlikang negosyo, kung sakupin natin muli ang pamilya Zhang, mahuhulog ba tayo sa bitag ng eko na iyon? Wala siyang binanggit na salita sa kamahalan mula simula hanggang wakas. Malamang naghihintay lang siyang makita tayong gumawa ng kalokohan. Ano? Sumimangot si Sumowo pagkatapos marinig ito. Kabanata 156 na bigyan mo ako ng pera. Ikatlong update. Hindi lamang hindi maaaring isara ang pamilya Zhang, ngunit dapat din nating hayaang bumalik ang ako na ito. Kung maaari, bigyan siya ng sapat na benepisyo upang matiyak na hindi siya magsasalita ng walang kaparirikan sa pulong ng tula bukas. Matapos pakinggan ang mga salita ni Sumowo, paulit-ulit na tumango si Wu Yonghee. Kung may sinabi si Jing Zi kay Emperor An nang magsimula ang pulong ng tula bukas, pareho silang magkakaproblema. Yes, Your Highness. Bagamat iskolar itong si Akun, ang paraan ng pagsasalita at pag-uugali niya ay katulad ng sa isang buhong. Sa tingin ko, hanggat sapat ang mga benepisyo, walang problema kung hindi siya makapagsalita ng walang kaparirikan. Well, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Narito ka, Mahistrado Wu. Sinulyapan niya si Wude at sinabing, huwag mo nang uulitin. Ang ako na ito ay hindi isang makapangyarihang tao.
Maraming paraan para maturuan natin siya ng leksyon, ngunit huwag mo nang ulitin. Gawin mo ng hayagan. Hanggat tapos na ang pulong ng tula, mas madali para sa kanya na harapin ito. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Haharapin ito ng iyong kamahalan at hindi mo hahayaang sisihin ka ng iyong kamahalan. Humigop ng tsaa si Sumowo at mahinang nagsabi, may kinalaman ba sa akin ang bagay na ito? Natigilan si Wuyong at mabilis na yumuko. Kamahalan, ang lahat ng ito ay ginawa ng isang tao nang marinig ng nasasakupan ng isang ulat at ipinatupad ang batas ng walang kinikilingan. Matapos marinig ito, tumanggo si Sumowo ng may kasiyahan. Si Wuyong, na naglabas kay Wude sa mansyon ni Prince Siang, ay nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Ang ibig sabihin ni Sumowo ay anuman ang mangyari sa hinaharap, wala itong kinalaman kay Prinsipe Siang. Kaya lang niyang pasanin ang responsibilidad kapag may nangyaring mali. Dati, akala nila kapag bumagsak ang langit ay may isang matangkad na humahawak sa kanila. Sinong mag-aakalang hihiga ang matangkad na tao bago bumagsak ang langit? Sila, ang mga maikli, na dama miserable. Gumawa rin siya ng plano na bumalik sa Yaman. Anuman ang hilingin ni Jingzi, sasagutin niya ito at mabilis na paalisin ang Diyos ng salot na ito upang maiwasan ang anumang masamang mangyari bukas ng gabi. Tatay, ano ang ibig sabihin ni Prinsipe Siang? Sa pagtingin kay Wude, may halu-halong damdamin si Wuyong sa kanyang puso, talaga bang binhi ko ang hanggal na ito? Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagalit, kaya sinampal niya ito, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin, kailangan ko bang sabihin sa iyo? Magkaunting magsalita at gumawa ng higit pa mula ngayon. Tinakpan ni Wude ang kanyang mukha, marami akong nagawa. Pa! Isa pang sampal, kung hindi ka nakikialam, bakit ka nauwi sa ganito? Isa kang bastard na hindi nagtagumpay ngunit nabigong magtagumpay. Wu! Tumayo si De, tinakpan ang kanyang mukha at tumingin sa likod ni Wuyong, umiiyak, dapat ko bang gawin o hindi? May ginagawa. Saka ko naisip na ang 5 sampal na natanggap ko sa isang hapon ay dahil sa lalaking iyon, at nagalit ako. Sinabi ni Haring Siang na maraming paraan para turuan siya ng leksyon, ngunit hindi ito magagawa sa maliwanag na bahagi kung gayon maaari ko bang gawin ito sa madilim na bahagi. Sa pag-iisip nito, pinuri ni Wude ang kanyang katalinuhan, ang kanyang pula at namamaga na mukha ay hindi na nakaramdam ng sakit, at masaya siyang sumunod. Bagamat natatakot si Wuyong kay Jingzi at sasagutin ang kanyang kahilingan na magkaroon ng masarap na pagkain sa Yaman, hindi rin siya papayag sa kanyang kahilingan na matulog sa silid ng hukuman. Buti na lang at may pakpak sa likod bahay ng Yaman, at si Jingzi ay hindi masyadong mapili, kaya doon na lang siya natulog. Nang bumalik si Wuyong sa Yaman, madilim na ang langit. Nasaan ang lalaki? Dinala ng mga tiktik si Wuyong sa pintuan ng pakpak at nagpaut sa loob, natutulog pa siya. Matapos magsalita ang mga tiktik ay hindi nila nakalimutang magreklamo, bago matulog, binigyan ko siya ng 10 naps ayon sa utos ng mga matatanda. Kinain niya ang parehong mga pagkaing karne. Pagkatapos kumain, humiga siya. Bago matulog, sinabi niya na ang tanghalian ay masarap at hiniling sa kanya na maghanda ng parehong pagkain sa tanghalian. Baboy, sabi ni Wude sa tabi niya. Matapos marinig ito, nagmura siya. Paulit-ulit na tumanggo ang detective matapos itong marinig. Ngayon ay medyo naghinala na siya. Ang lalaking ito ay pumunta sa Yaman para lang manloko ng pagkain at inumin. Sa katunayan, hindi ito kasalanan ni Jingzi. Karaniwang hindi siya gaanong kumakain, ngunit ang pagkain na kinain niya sa bahay ni Zhang nitong 2 araw ay hindi masyadong masarap. Parang kumakain sa buffet. Kung lumabas ka para kumain ng 1 beses, magiging tanga ka kung hindi ka na kumain ng marami. Umiling si Wuyong, pumunta ka at gisingin siya. Matapos marinig ito, itinulak ng pulis ang pinto at nakita si Jingzi na nakahiga sa kama sa sobrang komportableng posisyon, mahimbing na natutulog. Hoy, gising! Gumising ka! Ilang beses siyang niyugyug ng pulis bago nagising si Jingzi. Umupo ako at ipinikit ang mga mata kong inaantok, tumingin sa madilim na langit sa labas ng bintana, at humikab, handa na ba ang mga ulam? Nako, manhid na ang mga paa ko, tulungan mo akong bumangon, makakain pa ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Wuyong, Master Akon, narito ako para sabihin sa iyo ang ilang magandang balita. Oh, sa sandaling ito, mayroon pa bang mas magandang balita kaysa sa isang malaking pagkain? Master Akon, ganito ito. Pagkatapos ng ilang investigasyon at pagbisita, nalaman namin na ang teknolohiya ng paggawa ng alak ng pamilya Zhang ay hindi nagnakaw sa maharlikang pamilya. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan, kaya inalis na ang pagbabawal sa pamilya Zhang. Ngayon, makakabalik na si Master Akon. Babalik ka ngayon. Umiling si Jingzi at sinabing, hindi pa ako makakaalis. Gusto talaga nitong manloko dito. Panloloko. Master Akon, bakit hindi ka makaalis? Lumapit si Jingzi na may seryosong mukha, dahil gusto ni Magistrate Wu na umalis ako, kailangan kong ayusin ang mga bagay kay Magistrate Wu. Ang pamilya Zhang ay gumagawa ng espirito, dahil ngayon lang ito nagsimula, at ang output ay hindi mataas. Ito ay nakakagawa lamang ng higit sa 100 garapon sa isang araw. Ako ay isang taong mabait, kaya bibigyan kita ng 100 garapon. Natarante itong si Wuyong sa sinabi niya.
Naisip niya sa kanyang sarili, gaano karaming alak ang nagagawa ng pamilya Zhang sa isang araw. Bakit ko ito pinapahalagahan? Bago pa siya makapagtanong, nagsimulang magsalita muli si Jingzi. Kung tungkol sa presyo ng mga espiritu, ang presyo sa merkado ay 20 tael bawat garapon. Hindi ba't sobra iyon? Hindi naman masyado. 20 taels bawat garapon. Bakit hindi mo kunin? Si Ude na nasa tabi niya ay mukhang nakakahiya. Hindi nagkakahalaga ng 20 tael ang pagpunta sa Fragrant Garden para maglaro ng buong laro. Isa lang itong garapon ng matapang na alak. Ibinuka niya ang kanyang bibig at humingi ng 20 taels. Ano ang pinapangarap mo? Sumulyap si Jingzi sa kanya at sinabing, bakit, sa tingin mo ba ay hindi katumbas ng halaga ang alak na hiniling ng kanyang kamahalan? Gusto mo bang pumunta ako sa palasyo at sabihin sa kanyang kamahalan? Sulit, sulit. Bakit hindi sulit? Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumingin siya ng masama. Sinulyapan niya si Wude at sinabing, bastos ka, ano ang sinabi ko sa iyo? Magkaunting magsalita at gumawa ng higit pa. Baboy ka ba? Tumabi si Wude at ipinagpatuloy ang pagtitig kay Jingzi gamit ang kanyang mga mata. Okay, si Magistrate Wu ay marunong pa rin. Kung gayon, hindi dapat isipin ni Magistrate Wu na ang presyo ng 20 tael ay sobra-sobra, di ba? Hindi sobra. Hindi sobra. Para sa mga bagay na binibili ng royal family, lalo pa ang 20 tael, hindi naman sobra ang 100 tael. Ah! Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at same time na sinabi, mali ang sinabi ni Magistrate Wu. Paano ka magiging napakasama sa negosyo? Bawasan lang ng kaunti. Nag-thumbs up si Wu Yong sa kanya. Si Master Akon ay talagang isang confusion na negosyante. Napakakumbabang tumango si Jingzi, at binago ang paksa, Prefect Wu, dahil sumasang-ayon ka sa presyong ito, ang alak na ginawa ng pamilya Zhang sa isang araw ay maaaring ibenta sa halagang 2,000 tael ng pilak. Hindi naman masyado, tama. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Magkano para ibenta mo ito sa halagang 5,000 tael o 10,000 tael? Wala naman itong kinalaman sa akin eh. Napaisip si Wu Yong. Kung ganoon ang kaso, kung gayon. Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay, bigyan mo ako ng pera. Chapter 157 Sobra ba? Ika-4 na update. Saglit na natigilan si Wu Yong, at pagkatapos ay naramdaman niyang mali ang narinig niya. Gusto niya ba ako ng pera? Nang makitang wala siyang tugon, hinimok muli ni Jingzi, ano sa palagay mo, Prefect Wu? Bigyan mo ako ng pera. Ha? Tumawa si Wu Yong at sinabing, humihingi sa akin ng pera si Master A. Kun. Kalokohan, kung hindi, sa tingin mo ba gusto mo ito mula sa isang multo? Nabulunan si Wu Yong, at pagkatapos ay nagtanong sa kanyang kaluluwa, bakit gusto mo akong humingi ng pera? Mukhang hindi naiintindihan ni Magistrate Wu, pagkatapos ay kakausapin kita muli. Alamin natin ang kaugnayan nito. Hindi kumibo si Wu Yong at mabilis na lumapit, gustong marinig ng mabuti kung paano siya, nag-utang, sa kanya ng 2,000 tael ng pilak. Wala bang problema sa pamilya Zhang? Tumango si Wu Yong. Kung gayon ang inspection ngayon ay walang kabuluhan. Tuloy-tuloy siyang tumango. Kapag naban mo sa loob ng isang araw, nakabawas ba ang pamilya Zhang ng 100 garapon ng mga espiritu? Dahan-daang tumango si Wu Yong, sabay kunot ng noo, dahil mukhang naiintindihan niya ang routine ni Jingzi. Ang isang mas kaunting garapon ng matapang na alak ay ginawa, at ang isang garapon ng matapang na alak ay 20 tael, nakatumbas ng 2,000 tael na mas mababa, tama ba? Sa pagkakataong ito, si Wu Yong ay napakaingat at hindi tumango, dahil sa takot na mawala ang 2,000 tael ng pilak. 2 pilak na barya ang naklik. Dahil sa maling hula ni Magistrate Wu, ang pamilya Zhang ay nakakuha ng 2,000 tael ng pilak. Kinuha ni Magistrate Wu ang perang ito. Hindi ba't sobra-sobra? Sa lalong madaling panahon. Nang matapos magsalita si Jingzi, pinagalitan ni Wu Yong si Wu, na nagtago sa isang tabi. Hindi na napigilan ni De ang excitement at tumalon. Sobra na, sobra na. Karaniwan nilang bina-blackmail ang mga tao, ngunit kailan pa sila na-blackmail ng lantaran. At saka, hindi sila manggahas na mang-blackmail ng isang tao para sa 2,000 taels. Tuloy-tuloy mo na lang bukas, isang araw na lang ba? Ibinuka mo ang bibig mo at humingi ka sa amin ng 2,000 tael, anong panaginip? Hindi mo hinihiling, maliwanag na pagnanakaw. Pumikit si Jingzi, iniisip na hindi sinabi sa iyo ng labor at management, ang ginawa ko bago ang kanyang pagkakakilanlan ay isang bandido, at normal na nakawan ka. Tumingin siya kay Wu Yong at nagtanong, ang ibig bang sabihin ng Mahistrado Wu ay katulad niya? Hindi na muling pinagalitan ni Wu Yong si Wude sa pagkakataong ito, halatang pumayag siya. Master Akon. Ang sinabi ni Wude ay hindi makatwiran. Magiging ganoon din kung gagawa ka ng mga espiritu bukas. Humihingi sa akin ng pera. Sobra ba talaga ito? Ngunit ayaw niyang masyadong masaktan si Jingzi, kaya nagtanong siya ng pansamantala. Daan. Okay, dahil sa tingin mo ay sobra, kaya ayoko. Bago pa maging masaya si Wu Yong, nakita niya si Jingzi na bumalik sa kama at nakahiga, na may binubulong-bulong pa. Komportable ang kama na ito, hindi ako aalis.
Sa paghusga sa paraan ng kanyang pagkain at pagtulog ngayon, talagang naniniwala si Wuyong na magagawa niya ang ganoong bagay. Kung hindi siya aalis, maghihintay siya hanggang sa magsimula ang pulong ng tula bukas. Ikaw ay magiging pantirya ng pampublikong kritisismo. At nilinaw ngayon ni Haring Siyang na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, ibig sabihin, lahat, mabuti man o masama, ay responsibilidad niya lamang. Kaya hindi hahayaan ni Wuyong si Jingzi na manatili kahit mamatay siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Okay, 2,000 taels is 2,000 taels. Gaya ng kasabihan, ang 3 taon ng paglilinis sa prefecture ay nagkakahalaga ng 100,000 snowflakes ng pilak. Higit pa rito, si Wuyong ay hindi isang purong prefect, at ang kanyang pamilya ay napakayaman. Bagamat medyo hindi patas na kumuha ng 2,000 tael ng pilak ng walang dahilan. Masakit, ngunit hindi sapat upang mabali ang iyong mga kalamnan. Tai, hindi ko maibibigay sa iyo. Sigaw ni Wude na parang baliw. Bukod sa ayaw niyang makitang magtagumpay ang nakakainis na mukha ni Jingzi, ang mas mahalaga ay mas mababa ang 2,000 tael ng pilak, ibig sabihin ay mas mababa rin ang manang mamanahin niya sa hinaharap. Dahil hindi matitiis ni Mr. Wu, hindi ko. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, pagkatapos ay humiga muli sa kama, at hinayla ang kubrekama sa ibabaw niya, na parang naghahanda siya para sa mahabang labanan. Hindi, mangyaring huwag. Hindi na matiis ni Wuyong na makita si Jingzi na nakahiga sa kama, kaya mabilis niya itong hinayla, eto, ibibigay ko. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga alipin na kunin ang pera. Wu Jifo, mangyaring huwag mo akong pilitin. Hindi ko kailangang hilingin itong 2,000 tael ng pilak. Naniniwala ako sa iyo, tanga. Lihim na nagmura si Wuyong sa kanyang puso, ngunit si Wude ay nagngangalit na sa galit, ang kanyang mga mata ay umiikot, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Biglang nagningning ang mga mata niya at palihim siyang tumakbo palabas ng hindi kumusta kay Wuyong. Maya-maya, pumasok ang katulong na may dalang 2 perang papel. Kinuha ito ni Wuyong at iniabot kay Jingzi. Binuksan ni Jingzi ang kanyang kamay at kukunin na sana ito, ngunit biglang binawi ni Wuyong ang kanyang kamay at tumingin sa kanya ng masinsinan at sinabing, Master Akon, maaari mong kunin itong 2,000 tala ng pilak, ngunit dapat ay sinabi mo na ito ng maaga. Kailangan mo lang pagkatapos mong kunin ang perang papel na ito, magpanggap ka na lang na hindi nangyari ang pangyayari ngayong araw. Huwag mo nang banggitin muli pagkatapos mong lumabas, okay? Nag-isip sandali si Jingzi at nakangiting sinabi, Prefect Wu ay nagbabalak na gumastos ng pera upang manatiling tikom ang kanyang bibig. Ang mukha ni Wuyong ay kalmado at walang pangako. Okay. Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay, ngunit idinagdag, syempre maaari akong sumang-ayon sa kondisyong ito, ngunit kailangan ding sumang-ayon si Magistrate Wu sa isang kondisyon. Oh, anong kondisyon? Mula ngayon, huwag kong hindi mo susundin, huwag mo akong sisihin kung hindi mo ito tatalimang muli. Naisip ito ni Wuyong, pagkatapos ng nangyaring ganito ngayon, magbubunsod lang siya ng may Andy Gold Medal sa kanyang ulo. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at pumayag. Ito ay isang deal. Mahirap abutin ng kabayo. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Jingzi ang banknote at naglakad palabas ng yaman sa malaking paraan. Nangangati ang mga ngipin ni Wuyong nang makita niya ito, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ito ay isang paraan upang makakuha ng pera. Sobrang bilis, gusto ko talagang makulong siya sa isang araw. Masayang nag-isip si Jingzi. Nakakalungkot na hindi pa natutuklasan ang malaking isda sa likod nito, ngunit hahaba ang mga araw at hindi makakatakas si Xu Jinping. Ang ikinalulungkot ko lang ay wala akong oras na maghapunan sa yaman, kung hindi ay perpekto ito. Naglakad si Jingzi sa gabi, dahil 15 ng Agosto bukas, at ang buwan ngayon ay bilog at malaki na nagbibigay liwanag sa kalye lalo na ng maliwanag, na ginagawang mas madali ang paglalakad. Sa likuran niya mismo, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim at may dalang mga patpat ay malapit na sumusunod at nakikipag-usap sa mababang boses. Master, gusto mo ba talagang talunin siya? Ang lalaking ito ay hindi madaling pakitunguhan. Ano ang dapat kong gawin kung malaman ng master? Lumalabas na ang mga lalaking nakaitim na ito ay pawang mga pulis sa Yaman, at tinawag siya ni Wude. Lumabas siya, nagpalit ng damit, at naghanda upang talunin si Jingzi. Sa oras na ito, nakasuot din ng itim si Wude, at maingat niyang tinakpan ang kanyang mukha ng isang piraso ng itim na tela, halatang ayaw niyang makita ito ni Jingzi. Ano ang kinatatakutan mo? Lahat tayo ay nakasuot ng ganito, sa dilim, sino ang makikilala niya? At saka nag-iisa lang siya at ang dami-dami sa amin. Ni hindi siya nakapag-react ng sumugod kami palabas at binugbog siya. Sinong hinahanap niya? Huwag kang matakot, sampilan mo lang ako. Kung talagang nakilala niya ako, papagalitan ako ng tatay ko at hindi kita masisisi. Dahil may nag-endorso nito, nagtinginan si Hey the Detectives, tumango, at nagmamadaling lumabas. Kabanata 158 Ako ang asawa mo, first update. Si Jingzi ang kalaban ni Wude. Simula nang makilala ko siya ngayon, 3 beses muna siyang binugbog, tapos sinampal sa mukha ni Prinsipe Jin at ng kanyang ama, at pinagalitan siya ng hindi binabanggit.
Sa wakas, nangikil siya ng 2,000 tael ng pilak sa kanilang pamilya. Kung hindi lumabas ang tono na ito ngayon, mararamdaman ni Woo-de na maging ang mga babae sa Fragrant Garden ay magiging boring. Kaya hindi na niya hinintay na marinig ang mga huling termino na sinabi ng kanyang ama kay Jingzi bago tumakbo palabas para tumawag sa isang tao. Kung nakinig sana siya, siguradong hindi siya magiging padalos-dalos. Sa oras na ito, ang iniisip niya ay sinabi pa rin ito ni Haring Siang. Maaari niyang turuan siya ng isang leksyon, ngunit hindi niya ito maaaring gawin ng hayagan. Pakiramdam niya ay lubos niyang naunawaan ang diwan ni Haring Siang. Ngayon na ang gabi ay madilim at maangin, at lahat ay nagtatakip ng kanilang mga mukha, ito ay ganap na angkop na turuan siya ng isang leksyon. Nagulat talaga si Jingzi nang sumugod palabas ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na armado ng mga patpat. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha ng pinuno ay nahulaan niya kung sino ito kahit nagkatikip ang mukha nito. Master Wu, ano ang ginagawa mo? Tumahimik si Woo-de, iniisip na hanggat hindi ko ibinubuka ang aking bibig, hindi mo matitiyak na ako yun. Master Wu, huwag mong isipin na hindi ko malalaman na ikaw yun kung hindi ka magsasalita. Patuloy na tumahimik si Woo-de, naghahanda na tumawag sa iba upang mabilis na lumaban, binugbog siya at tumakas. Master Wu, si Prefect Wu ay dapat na nagpadala sa iyo dito. Utot ka. Hindi ako pinapanta ng tatay ko. Okay lang na bastyusan ako, pero hindi tama na paratangan ng tatay ko ng hindi makatarungan. Bago napagtanto ni Woo-de, ang anak, na may mali, hinayla siya ng pulis sa likod niya at bamulong, "Young Master, nalantad ka na." Noon lang napagtanto ni Woo-de ang kanyang ginagawa, at muli niyang naisip si Jingzi. Isinusumpa ko ang hindi mabilang na beses, damn it, hindi ako sapat na malakas, ito ay ang kalaban ay masyadong tuso. Pagkatapos ay binasag niya ang garapon, itinuro si Jingzi, at mabangis na sinabi, kilalanin siya kung nakilala niya siya, at bigyan siya ng isang mahusay na palo. Master Wu, hindi mo dapat gawin ito. Sa totoo lang, medyo natakot pa rin si Jingzi. Sa oras na ito, wala si Han. Siya ay isang mahina na walang mga kamay. Paano niya natitiis ang napakaraming patpat? Ang pinakamahalagang bagay ay bukas ay ang Mid-Autumn Poetry Festival, at pinaplano niyang ipakita sa harap ng kanyang pangalawang kapatid na babae sa isang cool na paraan. Kung ikaw ay binugbog sa ulo ng baboy, ang epekto ng pagpapanggap na ito ay lubos na mababawasan. Ginawa ko. Isang kasunduan kay Magistrate Wu ngayon lang. Nangako siyang hinding-hindi na niya ako gagalawin o ang pamilya Zhang. May pagniwi sa mukha, iniluwa niya ang lahat ng malagkit na plema sa tela. Ibinuka niya ang kanyang bibig at muling pumasok ang lahat ng plema sa kanyang bibig. Mabilis niyang binuksan ang tela at itinapon iyon. Nakakadiri. Huwag kang makinig sa kalokohan niya, bugbugin mo ako ng husto. Iniuugnay niya ang lahat ng kasawiang ito kay Jingzi, at lalo pang nagalit at nagutos ng pambubugbog. Oo, guru. Sumang-ayon ang mga tiktik at sumugod na may hawak na mga stick sa kamay. Si Jingzi ay hindi kailanman naging kasing desperado gaya niya ngayon. Hindi siya makatakbo, kaya't maaari lamang siyang maglupusay sa lupa habang ang ulo sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sumigaw. Pwede mo akong suntukin, pero huwag mo akong hampasin sa mukha. Natuwa si Woo-de nang marinig niya ito. Kung hindi mo hahayaang sampilan kita, sasampalin na lang kita. Saktan mo siya. Saktan mo siya partikular sa mukha. Hindi ba siya makakain? Talunin siya sa ulo ng baboy para sa akin. Oo, young master. Ipinikit ni Jingzi ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa at nasabi lamang sa kanyang puso ang 18 kaarawan ni Woo-de. Mga ninuno. Babae, iligtas mo ang iyong buhay. Biglang nagbago ang estilo ng pagpipinta. Hindi nakuha ni Jingzi ang patpat, sa halip ay pinakinggan niya ang pag-ungol ng mga multo at lobo. Inalis niya ang kanyang kamay at nakita niya ang isang malalangit na figure na nakatayo sa kanyang harapan na may hawak na espada, habang ang mga pulis na nakamaskara ay nakapulupot at gamulong-gulong sa lupa sa sakit, na may mga patpat na nakakalat sa lupa. Si Jingzi ay labis na naantig na siya ay umiyak sa tuwing siya ay nasa panganib, ang kanyang minamahal ay darating upang iligtas siya na may suot na asul na langit na dawas na damit. Sa oras na ito, humakbang pasulong si Chinkyo, at ang kumikinang na espada ay sumasalamin sa mga mata ni Woo-de, mapatla at malamig. Babae, iligtas mo ang iyong buhay. Sigaw ni Woo-de, tapos naisip niya na parang wala siyang papatay, binugbog lang niya ang ilang pulis. Kaya agad niyang binago ang kanyang mga salita, huwag mo akong patulan, heroine. Kinagat ni Chinkyu ang kanyang mga labi, hindi kita papatulan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumigay siya, pero may gustong sumakit sa iyo. Natigilan si Jingzi sa una, at pagkatapos ay ang kanyang bibig nagkaroon ako ng epiphany. Siya ay sumugod at sinipa siya, at sinipa ang buong mukha ni Woo-de. Ang kawawang si Woo-de ay sinampal sa mukha ni Prinsipe Jin at ng kanyang ama noong hapon, at ngayon ay muli siyang niloko ni Jingzi. Hindi siya masyadong gwapo sa simula. Agad na naging miserable ang mukha niya. Lumuhad si Jingzi at tinapik ang kanyang mukha, dahilan para mapaungol si Woo-de. Hindi mo ba ako papatulan sa ulo ng baboy? Tingnan mo kung sino ang ulo ng baboy ngayon.
Hindi, sa itsura mo, ulo ka pa rin ng baboy kahit hindi ka mabugbog. Hindi nang ahas si Woo De na magkaroon ng anumang pagtutol maliban sa pagsigaw. Tunog. Matapos ang kanyang kasiyahan, sinipan ni Jingzi si Woo De sa puwitan at sinabing napakagalang. Lumabas ka. Bumangon si Woo De mula sa lupa at tumakbo ng gulo. Pagkakita nito ay agad ding tumakbo palabas ang mga tiktik na nagpapanggap na patay na mukhang hiyang-hiya. Salamat Fairy. Pagkaalis nila, ibinigay ni Jingzi si Chinkyu at seryosong nagpasalamat sa kanya. Sumulyap si Chinkyu sa kanya at bahagyang ngumiti, bihira kang marinig na magpasalamat. Medyo nahiya si Jingzi na masabihan na siya ay laging may hinanakit dahil niloko siya nito ng pera na dapat ay sa kanya. Magsalita ng malupit sa kanya. Sinong mag-aakala na sa loob lang ng ilang araw, 3 beses na niya itong nailigtas, at matatawag na siyang dakilang tagapagligtas. Hindi mo dapat sakta ng isang babae na may hindi ka pani-pani walang lakas. Pag sinabihan mo ulit siya ng masama, masisira talaga utak mo. Maraming beses na akong tinulungan ni Shango. Kung hindi ako muling magpasalamat, hindi ba nilalamig si Shango? Nakangiting sabi ni Jingzi. Sa tingin ko hindi ka talaga sincere. You are sincere. You are very sincere. Nagmamadaling tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib bilang pagtiyak. Ilang beses na nag-alinlangan si Chinkyu, at sa wakas ay pumulupot ang kanyang mga labi at nagsabi, kung talagang nagpapasalamat ka sa akin, hindi mo na ako tatawaging Shango muli. Ang susi ay kung hindi kita tatawaging Shango, ano ang itatawag ko sa iyo? Tawagin mo akong babaeng bayani, mukhang napakaganda niyan. Masyadong hilaw. Sabi niya parang kilalang kilala ka niya. Napaisip si Chinkyu sa kanyang sarili, ngunit hindi siya ginambala. Sa katunayan, magiging kakaiba ang pakiramdam kung tatawagan niya ang kanyang sarili bilang isang pangunahing tauhang babae. Kung hindi mo ako tatawaging heroine, bakit hindi kita tawaging Xiao Qingqing, Xiao Qiqiuhoy, parang hindi masama. Si Chinkyu ay may itim na guhit sa kanyang ulo. Napakalamig ng pangalan na ito. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay para pigilan siya, kalimutan mo na lang, Fairy Gu na lang ang itawag mo sa akin. Kung ikukumpara, ang pangalang Fairy Gu ay tila mas seryoso, at pagkatapos ay naisip niya, walang sinuman maliban sa kanya ang maglalakas loob na tawagin akong Fairy Gu, ang kakaibang pakiramdam na ito, ay tila masarap din. Ngunit huwag kalimutang idagdag, kung maglakas loob kang tawagin akong Fairy Girl sa harap ng mga tagalabas, mag-ingat at maging katulad nila. Ngunit wala dito ang atensyon ni Jingzi. Nag-isip siya saglit at sinabing may maliwanag ng ngiti. Ayon sa sinabi ng Fairy Girl kung sasabihin mo iyan, lahat ng iba ay isang tagalabas, at ako ang iyong tagaloob. Kabanata 159 na Palm, ikalawang update. Noon lamang napagtanto ni Chinkyu ang kalabuan sa kanyang mga salita. Nakaramdam siya ng hiya sa loob ngunit nanatiling kalmado ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pinilit niyang maging kalmado at sinabing, ang ibig kong sabihin ay lahat maliban sa ating dalawa. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumanggo si Jingzi, kami ay tagaloob, at lahat ng iba ay tagalabas. Napabuntong hininga si Chinkyu, iniisip na mahirap makipagtalo sa kanya. Saglit na nag-isip, iniba niya ang topic. Hindi mo kaya, masyado kang mahina. Kapag sinabihan siya ng isang babae na, hindi mo magagawa, sa kanyang mukha ay hindi komportable ang sinumang normal na lalaki, at si Jingzi ay walang kitaliwasan. Namula ang matanda, iniunat ang kanyang leeg at sumagot, Shango, mangyaring huwag mong sabihin ang kalokohang ito. Nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin, hindi sa pagligtas sa akin. Ano ang pagkakaiba? Kumunot ang noo ni Chinkyu. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng gang na ito at ng mga R-square. Pagkatapos ay sinuri ito ng mabuti ng matandang Diyos, ang mga tiktik na ito ay walang kapantay para sa akin. Kung hindi dumating si Fairy Girl, tatalunan ko ang kalokohan nila gamit ang sarili kong mga kamay. Mas masahol pa sila kaysa ngayon. Higit pa. Kumilos si Shango, ngunit nailigtas nito ang aking lakas, kaya nagpapasalamat ako kay Shango. Sa pagtingin sa matatalinong salita ni Jingzi, walang magawa si Chinkyu at sinabing, Hoy, pagdating sa kahihiyan, ikaw ang kapal. Napahawak ako sa ulo ko at humihingi ng awa. Hindi ko alam kung bakit mo sila sinaktan. Kung alam ko lang ito, hindi na sana ako kumilos. Tingnan natin kung dahil ba sa tigas nila o dahil sa makapal mong balat. Haha. Tumawa ng sarkastikong si Jingzi. Shango, kailangan mo pang kumilos kapag oras na para kumilos. Oo nga pala, nagkataon lang na nakasalubong kita. Hindi nagkataon lang. Sa kasamaang palad. Natarante si Jingzi at tumingin dito sinulyapan niya ito at pagkatapos ay nagtanong, hindi ba't dumaan ka lang? Umiling si Chinkyu, hindi. Tapos ikaw. Orihinal na hinahanap kita, ngunit nang makita kitang hinuli sa yaman, sinundan kita. Hindi ko inaasahan iyon. May mga kasanayan ka pa, walang magagawa si Wuyong sa iyo. Tapos naghintay ako hanggang sa lumabas ka sa yaman. Gusto kitang kamustahin, pero nalaman kong sinusundan ka ng anak ni Wuyong, kaya sinundan kita. Bakit hindi ka kumilos ng maaga? Bakit ka gumawa ng aksyon ng maaga? Pinandilatan siya ni Chinkyu, hindi ka ba napakalakas? Parang may ginawang masama at na-broadcast sa lahat ng oras.
Nahihiya siya at nagalit pero at least natulungan siya ng mga ito, kaya hindi siya masyadong makapagsalita. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at nagtanong ng may pagtataka, bakit ako hinahanap ng fairy girl? Aalis na ako, gusto kong sabihin sa'yo. Hoy, pwede ka namang umalis kung gusto mo, bakit mo gustong sabihin sa akin? Tinitigan ni Chinkyu pagkatapos tumingin sa kanya ng ilang sandali, isang emosyon na tinatawag na, karaingan, ang tila lumitaw sa kanyang mga mata, pagkatapos ay nanlamig siya at tumalikod para umalis. Sumama ang pakiramdam ni Jingzi, kaya agad niya itong hinabol at hinarangan. Joke lang, fairy lady, huwag kang magalit. Napalingon si Chinkyu sa isang tabi. Hindi ba kagagaling lang ni Shanggu sa Jingzhou? Bakit gusto mong umalis bigla? Naisip na ni Chinkyu na huwag na siyang kausapin muli, ngunit nang marinig niya ang tanong na ito, hindi niya naiwasang sumagot, kanina lang ay may balita na may nangyari sa Tungtian Tower. Hayaan mo akong sumugod at tingnan. Magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang sekta sa Jinxi sa susunod na buwan. Ang pagpunta doon ng maaga ay maaaring ituring bilang isang paraan upang mapatalas ang iyong espada. Naisip ni Jingzi na talagang walang muwang ang fairy girl na ito. She just asked a question, pero parang wala. Masyadong maraming iniisip. Gayunpaman, nang bigla niyang marinig na aalis na siya, nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong, hindi ka ba maaaring pumunta? Umiling si Chinkyo, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Para sa kanya na palaging mapagpasyahan sa pagpatay, siya, mukhang kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali sa pag-iisip, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at mahinang pinaalalahanan siya, ilang araw ka pa lang sa Jingzhou, bakit mo sinaktan sina Prinsipe Jin at Mahistrado Wu? Bagamat napakahusay ng batang katabi mo, hindi niya magagawa. Sinusundan kita, kung mangyari muli ang mga bagay na ito, sino ang makakapagtanggol sa iyo? Puno ng pag-aalala ang kanyang sinabi. Mapait na ngumiti si Jingzi at walang magawa, ayoko rin. Pero nakita mo rin na may mga taong hindi ko guguluhin kung ayaw ko, lalo na yung Prinsipe Jin. Nakakainis talaga. Kahit guluhin ko siya, hindi ako magsisisi. Ang ikinagulat niya ay sa pagkakataong ito ay sinuportahan ni Chinkyu ang kanyang pananaw at tumango, oo, sa palagay ko rin. Bihira na silang dalawa ay may common enemy, kaya ngumiti ulit si Jingzi. Ngumiti siya at sinabi, at saka, nasaktan ako ngayon. Hindi sila ang uri ng mapagbigay na mga tao na hahayaan akong umalis. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang patuloy na masaktan. Pagkatapos makinig, nag-isip sandali si Chinkyo, at sa wakas ay inalis ito sa kanyang damit. Isang hugis kalahating buwan na token na may asher na pangunahing katawan at asul na trim. Kunin mo ito. Kung dumating ang sandali na ang iyong buhay ay nakataya, ang token na ito ay maaaring makapagligtas ng iyong buhay. Ako. Hiningi ito sa kanya noong nakaraang araw, ngunit hindi niya ito ibinigay sa kanya. Siguro dahil aalis siya sa Jingzhou. Actually binigay niya sa akin. Ang masamang bibig na si Jingzi ay hindi napigil ang magtanong, hindi ba sinabi ko noong nakaraan na hindi mahirap makapasok sa Qingyan clan? Pinandilatan siya ni Chinkyo, sino ang nagsabing pumasok ka sa Qingyan clan? Ano ang tungkol sa token na ito? Tanong ni Jingzi. Hawak ang isang sky blue token na may nakaukit na salitang, Qing. Ito. Matagal na nag-isip si Chinkyo bago sinabing, mula nang isara ang Daoist Temple, napakaliit na ng kita ng Qingyan sect namin, at malaki ang gastusin sa sect, kaya sobrang tensyonado ang buhay. Hindi lang ako ang lumabas para putalasin ang espada ko sa pagkakataong ito. Isang tao at maraming tao ang lumabas ng sama-sama, na sinasabing ito ay upang putalasin ang malaking bahagi nito, ngunit sa totoo lang ay putalasin ang kanilang mga espada. Hindi huminto si Jingzi at patuloy na nakinig sa kanya. At dahil sa iyo, nakakuha ako ng higit sa 3,000 tael ng pilak para kay Menli, na nagpapataas ng kita ni Menli ng sabay-sabay. Ang ganitong uri ng kontribusyon ay hindi mapapantayan ng mga ordinaryong tao. Kaya't hiniling sa akin ni Menli na ibigay sa iyo ang order na ito. Card, maaari itong ituring bilang pasasalamat ng Qingyan sect sa iyo. Mahigit 2 araw na lang mula nang makuha ko ang banknote. Imposible para kay Fei Ge na magpadala ng mga sulat ng napakabilis. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito ay isang dahilan lamang. She can't say, I'm afraid you'll be bitched to death after I leave Jingzhou, right? Hindi sa natatakot siyang mapahiya si Jingzi, ngunit nakaramdam siya ng hiya. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya, at nakagawa siya ng napakahabang kwento. Nang matapos siyang magsalita ay namumula at nag-iinit ang mukha niya. Mabuti na lang at madilim ang langit at ang liwanag ng buwan, kahit gaano pa kaliwanag, ay hindi makapagpaliwanag sa pamumula ng kanyang mukha. Bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Chinkyo. Ngunit dahil sa mga salita ni Jingzi, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap at pagpupursige. Dahil marami na akong naiambag sa sekta natin, hindi naman dapat maging problema ang pagpasok, di ba? Huwag mo akong tignan ng ganyan. Kung hindi ka inner disciple, pwede kang maging outer disciple, di ba? Pinandilatan siya ni Chinkyo, pakiramdam na ang pakikipag-usap sa kanya ay isang pag-aaksaya ng oras, at nag-aalala siya na makita niya ang kanyang kasinungalingan, na hindi na kailangan.
Aalis na ako. Pagkasabi nun ay tumalon siya sa ere. Hoy, bakit ngayon ka lang umalis? Magalang ba iyon? Well, kailan tayo magkikita sa susunod? Itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo at nakinig sa isang pangungusap na umaalingaw-ngaw sa hangin. Kung tayo ay nakatadhana, tayo ay magkikita kung kailan tayo dapat magkita. Chapter 160, ako ay 2 at ikaw ay 8, ikatlong update. Tumangala si Jingzi sa langit at nakitang medyo naninigas ang kanyang leeg, kaya ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo. Napabuntong hininga siya, parang may nawala sa kanya, at medyo hindi komportable. Hindi niya nakalimutang bamulong, itong utu-utu na babaeng engkanto, hindi man lang makapag-palm. No need for emotion. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo at mahinang sinabi. Palm, see you next time. Muli niyang nilabas ang Asher token. Sa likod ng salitang, Xing, ay ang salitang, Q. Ngayon lang niya ito nakita. Kahit na ang isang hanggal ay maaaring sabihin na ito ay hindi isang pinag-isang token. Ngunit isang natatanging token na pagmamayari ni Qingqiu. Nakita ko lang kung gaano kawalang muwang si Qingqiu at gusto siyang asarin ng hindi maipaliwanag, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay napakapayat at hindi siya aasarin. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng emosyonal na si Jingzi na ipahayag ang kanyang paghihiwalay na damdamin. Pero tama ang sinabi niya. Kung nakatadhana tayong magkita, magkikita tayo. Kahit na kinuha namin ang isa sa kanyang mga senyales, hindi namin maiwasang magkaroon ng pagkakataon na magkita sa bawat isa sa hinaharap, tama ba? Isinuot ni Jingzi ang token sa kanyang damit at itinago ito. Gabi na, kaya hindi siya tumigil at naglakad pabalik. Tungkol naman sa hindi inaasahang sitwasyon ng harangin siya ni Wu De ngayon, hindi ito nakaapekto sa kanyang kalooban, ngunit medyo masaya siya. Noong una, pinagsisihan pa rin niya na pinamulta lang niya si Wu Yong ng ganitong maliit na halaga, para sa isang tiwaling mahistrado sa kabisera, 2,000 tael ng pilak ay talagang hindi gaanong. Napakadali para sa kanya, at ayaw niyang gawin iyon. Ngunit ang kukuha nito ay maikli, gaano man ito karami, kinukuha niya ito, at nangako rin siya kay Wu Yong na ibabalik ang kwento. Kung siya ay gumawa ng ilang mga pagkabahala tungkol sa bagay na ito ay talagang magiging walang prinsipyo. At lumitaw si Wu De sa sandaling ito, na mas napapanahon kaysa sa pagulan sa oras, kaya nagkaroon siya ng dahilan para bigyan si Wu Yong ng isang nakamamatay na suntok. Mahistrado Wu, hindi mo ako masisisi dito, ikaw lang ang masisisi ko, ang malas mong anak. Masayang bumalik si Jingzi sa bahay ni Zhang at nakita niyang maliwanag ang ilaw sa bakuran ni Zhang sa oras na ito. Hindi sila nag-o-overtime upang gumawa ng mga espiritu, ngunit naghihintay para sa kanya. Sa katunayan, nang mag-isang bumalik si Hanhan, nakahinga ng maluwag si Zhang Zuoxian, lalo na nang marinig ni Hanhan na sinabi ni Jingzi na hiniling siya ni Jingzi na bumalik, lalo siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong maaaring gumawa ng royal business kasama si Emperor An. Gaano karaming banta ang maaaring idulot sa kanya ng isang maliit na anak ng prefecture. Gayunpaman, ang kanyang asawa at anak na babae ay labis na nag-aalala at hindi nakinig sa kanyang payo. Nakatayo lang sila sa bakuran at sabik na nakatingin sa pinto, naghihintay na bumalik si Jingzi. Nang pumasok si Jingzi sa pinto, ang mukha ng dalawang babaeng nakatayo sa tabi ni Zhang Zuoxian ay nagbago mula sa pag-aalala hanggang sa saya, at agad nilang binati siya. Pagkatapos lamang nang yakapin siya sa kaliwa at sa kanan, ang silid sa paligid niya ay agad na nawalan ng laman. Nang makita ang eksenang ito, medyo sumakit ang ilong ni Zhang Zuoxian. Understandable naman na tumakas ang anak niya, pero bakit pati asawa niya tinakasin din siya? Tumingin siya kay Jingzi na may napakainggit na mga mata. Kun, okay ka lang. Lumapit si Mrs. Zhang kay Jingzi at tumingin sa itaas at sa ibaba, kaliwa at kanan saglit. Tita, parang may mali sa akin. Ngumiti si Jingzi at tumalikod pagkatapos magsalita. Matagal ko nang sinabi sa iyo na si Akunji ang punong ministro ng langit at sinabi ito ni Hanhan nang siya ay bumalik. Paanong may nangyari sa kanya? Lumapit si Zhang Zu at muling nagtanong, kumain ka na ba? Hindi, tanghali na ako nag-asikaso. Nagmamadali kasi ako sa gabi at nakalimutan kong kumain. Sayang naman kung iisipin. Tutal, ang sarap ng pagkain sa yaman. Matapos marinig ang sinabi niya, natahimik ang lahat. Ang iba ay kailangang mag-alis ng balat kapag pumasok sa yaman, ngunit iniisip pa rin niya ang pagkain sa loob. Kung ganoon, pasok na tayo dali. Matagal nang inihanda ng tita mo ang pagkain. Kapag hindi mo ito kinain, lalamog ito. Sa karanasan ni Zhang Zuoxian sa pagnenegosyo sa napakatagal na panahon, marami siyang gustong itanong sa oras na ito, ngunit dahil sa presensya ni Mrs. Zhang kasama sina Zhang Xiaoyu at Zhang Xiaoyu, hindi na siya masyadong nagsalita, ngunit pinapasok si Jingzi sa bahay sa ngalan ng pagkain. Pagkatapos kumain ay bumalik na ang lahat sa kani-kanilang bahay. Dahil buong hapon siyang natulog sa yaman, si Jingzi ay nasa mataas na espiritu. Pagkapasok sa kwarto, naglagay siya ng ilang sign na nakolekta niya sa mesa. Ang itim ay ibinigay ni Liu Jinghong, ang ikalimang kapatid na babae, ang ginto ay ibinigay ni Andeshang, at ang Asher ay ibinigay ni Qingqiu. Para sa isang show-off na manliligaw, ang mga tatak na ito ay matalim na kasangkapan lamang.
Lalo na ngayon, sinubukan ko ang kapangyarihan ng gintong medalya. Sa sandaling ilabas ko ito, halos matakot ako kay Wuyong dahil sa lakas ng loob. Napilitan siyang bayaran siya ng 2,000 tael ng pilak. Hindi niya ito maibabawas para sa mga tatak na ito. Dang! May kumatok sa pinto sa labas. Tanong ni Jingzi habang iniimpake ang karatula, sino ito? Ako ito. Ang boses ni Zhang Zuoxian ay nanggaling sa labas. Lumapit si Jingzi para buksan ang pinto at nakangiting sinabi, Tito, nandito ka sa tamang oras. Gusto rin kitang hanapin. Oh, ano ang gusto ni Akon sa akin? Kinapa ni Jingzi ang kanyang damit at inilabas ang blackmail na natanggap niya mula kay Wuyong. Dumating ang 2,000 tael ng pilak na papel at ibinigay. Uncle, dahil nagkamali kaming nasil ang alak ngayon at naantala ang aming negosyo, nalungkot si Magistrate Wu, kaya binigyan niya kami ng 2,000 tael ng silver notes bilang kabayaran. Uncle, please take it. Hindi ito gusto ni Jingzi, at si Zhang Zuoxian ay hindi nang ahas na hilingin ito. Bilang tubong Jingzhou, alam na alam niya ang ugali ni Wuyong. Itinuring niya ang kayamanan bilang kanyang buhay. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay gustong magnakaw ng ilang layer. Paano siya magkukusa para makabawi? Maaari lamang itong mga hulugan na ginamit ni Jingzi ang gintong medalya, ngunit labis na natakot si Wuyong dito at gustong gumastos ng pera upang maalis ang sakuna. Nakangiti at winuwagayway ang kanyang kamay, Akon, hindi pa natin nabubuksan, nasaan ang kawalan? Natatakot akong si Magistrate Wu ang nagbigay ng perang ito sa iyo ng mag-isa. Umiling si Jingzi, Tito, huwag kang matakot. Kung tama ang hula ko, si Wuyong ay taga Su Jinping din. Napakayaman ng tindahan ng alak ng pamilya Zhang noong una, ngunit ito ay na-frame ni Su Jinping. Ang perang nawala ay higit sa 2,000 tael ng pilak, tama. At karamihan sa perang ito ay napunta sa kanilang mga bulsa, na orihinal na pag-aari ng kanyang tiyuhin. Hindi ba tama na bumalik siya? Tiyo, kunin mo ito, sa tamang oras para mabayaran mo ang balanseng inutang mo sa iba. Upang matugunan ang mga pecking order ni Su Jinping, nagbigay si Zhang Zuoxian ng maraming pagkain at alak ng pautang. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay dati niyang kaibigan at hindi nagmamadaling bayaran siya. Ngunit ang hindi pagbabayad ng perang inutang niya ay palaging isang pag-aalala. Narinig ni Jingzi si Zhang Xiaoyo na sinabi ito ng pribado, kaya naisipan niyang ibigay sa kanya ang pera. Saglit na nag-alinlangan si Zhang Zhu, pagkatapos ay sa wakas ay nagpa siya at inabot ang papel para kunin ang banknote. Ngunit naging mataimtim ang kanyang ekspresyon at mariing sinabi, Akon, matagal nang pinag-isipan ito ng tiyuhin. Kung magpapatuloy ako sa pagbubukas ng Zhangja Winery, natatakot ako na hindi ako maging sikat sa buong bansa sa buong buhay ko. Ngunit kung gusto kong magbenta ng mga espirito, gusto ko ito ay napakasimple. At kung ito man ay ang paggawa ng mga espirito o ang mga pamamaraan sa marketing, o maging ang paggawa ng mga espirito sa isang maharlikang negosyo, ito ay ang lahat ng iyong sariling paggawa. Masama talaga ang pakiramdam ng tito ko dito. Kung gayon ang ibig sabihin ng aking tiyuhin ay, bumili ka ng share sa pamilya Zhang. Punta tayo sa winery. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Zuoxian, ideya mo na gumawa ng mga espirito. Humiling lang ako ng isang tao na tumulong sa pagproseso. Bibili ng steak ang pamangkin ko sa Zhangja Winery. Hatiin natin ang account sa pagitan ng 20 at 80. Okay. Ngunit hindi pumayag si Jingzi at umiling-iling na may kasamang ngiti. Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.